Alam nyo ba, mga katropa, madalas pag-usapan ng mga nag-aalaga ng kalapati ang iba't ibang paraan ng pagpapalahi. Tingnan natin ang isa rito, ang tinatawag na inbreeding. Ang inbreeding ay nangyayari kapag pinagpares natin ang mga kalapating sobrang magkakamag-anak. Isipin nyo, pinagpares ang tatay na kalapati sa kanyang anak na babae, ang nanay sa kanyang anak na lalaki, o ang magkapatid. Wow, sobrang lapit niyan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ginagawa ng mga breeder ay para subukang mas patindihin pa ang magagandang katangian ng kanilang pinakamagagaling na kalapati. Gusto nilang mas madalas lumabas ang mga espesyal na katangiang ito sa mga inakay. Para bang sinusubukan mong gumawa ng super kopya ng galing ng isang kampyon na ibon sa pamamagitan ng pagpapanatiling sobrang magkakatulad ng lahat ng namamanang katangian. Mabisa itong paraan pero kailangan ng maingat na pag-iisip. So ano ba ang magagandang bagay tungkol sa inbreeding? Well, mabilis nitong may kukulong o gagawing permanente ang ilang gustong katangian. Siguro may kalapati ka na sobrang bilis sa karera o yung laging nakakauwi kahit galing sa napakalayo. Makakatulong ang inbreeding para makapaglabas ng mas maraming kalapati na may ganoon ding bilis sa karera o yung galing sa pag-uwi. Minsan, yung mga nakatagong magagandang katangian na hindi mo alam na nandoon pala ay biglang lumalabas ng malakas sa mga inakay. Ang paraang ito ay nakakatulong gumawa ng pamilya ng mga kalapati na halos magkakamukha, kaya madaling mahulaan ang kanilang mga katangian. Hahay, maraming linya ng mga kampyon ang nabuo sa ganitong paraan. Pero katropa, may malalaki ring panganib sa inbreeding, napaka-importante itong tandaan. Ang pinakamalaking panganib ay yung anumang pangit na katangian o mga nakatagong problema sa lahi ay pwede ring lumakas tulad ng magagandang katangian. Pwede itong magresulta sa mga inakay na mas mahihina o mga ibong mas madaling magkasakit. Minsan, ang mga inbred na kalapati ay nahihirapang mangitlog o magpalaki ng malulusog na inakay. Ang problemang ito ay madalas tawaging inbreeding depression o yung paghina ng lahi dahil sa sobrang lapit na pagpapares. Ibig sabihin, pwedeng bumaba ang pangkalahatang lakas at kalusugan ng mga ibon. Kaya, kung susubukan nyo ang inbreeding, dapat sobrang ingat kayo na yung pinakamalulusog at pinakamagagaling na kalapati lang ang gagamitin nyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang paraan, ang line breeding. Tungkol din ito sa pagpapalahi ng magkakamag-anak na kalapati, pero hindi ito kasing tindi ng inbreeding. Sa line breeding, pwede mong ipares ang kalapati sa lolo o lola nito, o kaya naman ay magpinsan. Kita nyo, magkamag-anak sila, pero hindi kasing direkta ng magulang at anak. Ang pangunahing layunin dito ay panatilihing buhay at malakas ang magagandang katangian ng isang partikular na ninunong kalapati sa linya ng pamilya. Isipin nyo, kung nagkaroon kayo ng isang sikat na kampyon sa karera noon pa, ang line breeding ay paraan para masigurado na magpapatuloy ang magagandang lahi nito sa inyong kawan sa mga susunod na henerasyon. Paano na iba ang line breeding sa inbreeding? Isipin nyo na ganito, ang line breeding ay madalas mas banayad na paraan. Habang ang inbreeding ay todo-todong pinagsasama-sama ang lahat ng genus, maganda man o pangit, mula sa sobrang malalapit na kamag-anak, ang line breeding naman ay sinusubukang mas mag-focus sa magagandang genes, mula sa isang partikular na hinahangaang ninuno. Layunin nitong gawin ito habang pinapayagan pa rin ang kaunting pagkaiba-iba ng lahi sa mga inakay kumpara sa sobrang higpit na inbreeding. Kadalasan, ginagawa nitong medyo hindi gaanong delikado. Maraming breeder ang tingin sa line breeding bilang mas ligtas at mas pangmatagalang paraan para mapanatili ang galing ng isang kampyon na ibon sa kanilang kulungan. Ano naman ang magaganda at hindi masyadong magandang puntos ng line breeding? Ang pinakamalaking bentahe ay nakakatulong itong palakasin at panatilihin ang mga gustong katangian ng isang napiling kampyon na ninuno. At importante, kadalasan ginagawa niya ito na mas mababa ang panganib ng malulubang problema sa lahi kumpara sa sobrang lapit na inbreeding. Maaring mas mapanatili ng mga kalapati niyo ang kanilang sigla at kalusugan. Pero, katropa, kailangan niyo pa ring mag-ingat. Kung yung espesyal na ninunong yun ay mayroon ding mga nakatagong hindi magandang katangian, pwedeng dahan-dahang mapalakas diyon ng line breeding. Isa pa, ang pagpapalakas ng mga partikular na katangian ay maaring medyo mas mabagal sa line breeding kumpara sa mabilis at matinding inbreeding.
So, meron tayong inbreeding at line breeding. Paano ba talaga sila nagkakaiba? Gumamit tayo ng pagkukumpara. Isipin nyo na ang inbreeding ay parang gumagamit ng sobrang lakas na magnifying glass. Ginagawa nitong mas malaki at mas malinaw ang lahat ng maliliit na detalye, yung magaganda at yung hindi masyadong maganda, at ginagawa niya ito ng sobrang bilis. Nakikita mo agad ang resulta, maganda man o hindi, sa malakas na paraan. Ang line breeding naman, sa kabilang banda, ay parang gumagamit ng spotlight. Sinusubukan mong itutok yung ilaw ng maliwanag sa pinakamagagandang katangian ng isang partikular na bida, yung espesyal na ninuno, habang pinapanatili pa ring maayos at malusog ang ibang bahagi ng entablado, yung pangkalahatang lahi. Kailan mo pipiliin ang isa, kaysa sa isa pa? Ang inbreeding ay madalas tinitingnan bilang isang delikado, pero posibleng malaki ang balik na paraan. Ang ilang sobrang bihasang breeder ay ginagamit ito kapag gusto nilang magsimula ng bagong linya ng pamilya base sa isang kakaibang ibon o para talagang itatak ng husto ang isang partikular na magandang katangian sa kanilang mga kalapati. Ang line breeding naman ay karaniwang mas maingat na paraan. Madalas itong ginagamit para maingat na mapanatili ang antas ng kagalingan sa loob ng isang dati ng matatag na pamilya ng mga kalapati, kadalasan na mas kaunti ang mga biglaang sorpresa, maganda man o hindi. Mas tungkol ito sa pagiging pare-pareho at pagpapanatili ng kalidad sa maraming henerasyon. Interesante ring malaman, katropa, na maraming matatagumpay na breeder ang hindi lang sa isang paraan nananatili. Maaring gumamit sila ng kombinasyon. Halimbawa, maaring maingat na gumamit ang isang breeder ng inbreeding sa isa o dalawang henerasyon kung mayroon silang talagang napakagaling na ibon para talagang mapalakas ang genus nito. Tapos, maari silang lumipat sa line breeding sa mga inakay para mapanatili yung mga gustong katangian habang pinapanatili rin ang magandang kalusugan at sigla sa linya ng pamilya. Ang mahalaga ay may malinaw kang layunin at naintindihan mo ang mga paraang magagamit mo. Ang susi ay palaging maingat na pagpili at pagmamasid, kahit aling paraan pa ang piliin mo. Kahit inbreeding, line breeding, o ibang paraan pa ang piliin nyo, narito ang ilang mahahalagang tips para sa pagpapalahi ng malulusog at malalakas na kalapati. Unang tip, at sobrang importante ito, alamin ang family tree ng inyong mga ibon. O, tulad din sa mga tao, mahalaga ang malaman ang mga ninuno ng inyong mga kalapati. Magtago kayo na maayos at tamang talaan kung sino ang ipinares kanino at kung kumusta ang naging mga inakay. Itong impormasyon sa pedigree ang inyong mapa. Nakakatulong ito para makagawa kayo ng matatalinong desisyon at maiwasan na aksidenteng mapagpares ang dalawang ibon na parehong may dala ng parehong nakatagong depekto sa lahi na puwedeng lumabas sa kanilang mga sisiw. Pangalawang tip ay tungkol sa pagiging magaling na tagapagmasid. Obserbahan niyong mabuti ang inyong mga kalapati, lalo na ang mga inakay. Lumalaki ba sila ng maayos? Mukha ba silang masigla at malusog? Nagpapakita ba sila ng anumang senyales ng kahinaan, depekto sa kakatawan, o madali ba silang magkasakit? Kung mapansin niyo na may mga problemang laging lumalabas mula sa ilang partikular na pares, baka kailangan niyong baguhin ang inyong plano sa pagpapalahi para sa mga ibong yun. Ang mahusay at matalas na pagmamasid ay napakahalaga para maagapan ang anumang posibleng problema. Dahil dito, makakagawa kayo ng mga pagbabago at masisigurado ninyong mananatiling malakas, masigla at malusog ang buong kawan nyo sa darating na mga taon. At panghuli, ikatlong tip, minsan matalinong magpasok ng bagong dugo. Ito ay isang paraan na tinatawag na outcrossing o pagkuha ng lahi mula sa ibang linya. Ibig sabihin, ipapares mo ang isa sa iyong mga kalapati sa isang ibon na walang kinalaman o hindi ka mag-anak mula sa ibang magandang linya ng pamilya. Bakit ito ginagawa? Kung ang inyong mga ibon ay matagal ng line-bred o inbred, ang outcrossing ay makakapagpasok ng sariwang genus na makakapagpalakas ng kanilang resistensya, sigla at pangkalahatang kalusugan. Maari rin itong magpasok ng mga bagong magagandang katangian. Alam ng pinakamagagaling at pinakabihasang breeder kung kailan tamang panahon para magpasok ng outcross para pasariwain ang kanilang lahi at panatilihing nangunguna ang kanilang linya. Tandaan, ang malulusog na magulang ay mas malamang na magkakaroon ng malulusog na inakay.